mga lamok! Bayan! Ah, buti na lang. Nandito ang aking mga kaibigan na anti-lamok. Si Candy, Lala, Cindy, Han, si Mona. Di ba? Hindi ka, sindihan ko na nga kayo. Kakaloka yung mga lamok na yan. Dumadami ng dumadami, ha? Alam niyo naman, kailangan tayo mag-ingat. Alam mo mga dengue-dengue sa tabi-tabi. Nako, ito. Hoy, hello, Jaiho, ano na? Nasaan ka na? Anong oras ka matatapos dyan? Mahaba pila? Pangilang ka? 174. Nako, tagal pa nga yan. Kasi yung pila-pila mong yan, ano bang pinipila mo dyan? Ayuda! Sana ako na lang nagbigay sa'yo. O, paano yan? Baka dumating yung bisita mo. Ano ba yun? O, sige, ako nang bahala. Sige na. Ano ba naman si Jayo? Siya itong may bisita, pagkatapos itong wala dito. Ano ba naman yan? Nakakaloka. Ano ba yan? Ano ba yung mga bit-bit yun talaga? Si Jaiho talaga. Hindi naman sinabi sa akin. Isang batalyon pala yung darating. Hello po. Welcome. Kumusta kayo? Okay naman po. Yara pala ang pangalan ng grupo ninyo. Aba, ang pukit ng mga batang ito. Ano pangalan mo? Ako po si Kim. Kim? Ako po si Jello. Jello? Ako naman po si Krista. Si Krista? Ako po si Roger at kami po ang... Yara! Ang ganda. Anyways, naku, sigurado kayo na kayo yung backup ni Jaiho? Yes. Talaga ba? Si Kami Jaiho, po ano rin yung friends niya na magtuturo sa kanya ng sayaw. Talaga ba? Opo. Kayo yun? Backup lang kayo? Ano ba yun? Ano ba yung naiisip ninyong sayawin dyan sa contest na sasalihan ni Jaiho na yan? Gusto po sana namin, syempre, yung Pinoy na Pinoy yung Yes, Pinoy. pero parang infusion ng new at old. Pero kami na po bahala sa new. And naghahanap na lang po siguro kami ng inspo para po sa old. Yes. Bakit nakatingin sa akin? Pag old ako agad. Hey. Ay! Alam ko na. Sandali lang. Cellphone ko ha. Akin to. Kilala ko kayo. Ito. Ito. Oh, ang tawag dito ay pandango sa ilaw or waltz, ha, di ba? At ito ay sikat na Filipino folk dance. Nagsimula ito sa Mindoro. Maganda to. Gusto niyo ba subukan? Sige po. Ready? And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos kabila lipat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, tapos ganon. Forward and backward. Ganyan. Pagod ako na. Kayo naman ang andot. Iinom muna ako ng tubig. Ha? Kaya nyo na yan. Wait lang. Tara, try natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, di ba? Kaya natin. Mga to, itsusera kayo eh. Paturo-paturo pa kayo. Kunyari, marunong naman pala talaga kayo. Itsusera dito mga to Magaling eh. lang po kayo magturo. Hindi po namin, actually, hindi kami familiar, pero naririnig lang po namin nung nag-aaral po kami. Pero Aba. maganda rin pala yung natututo tayo ng mga dating sayaw. Tapos Oo. nalalagyan ng bagong twist. Try natin to mamaya sa rehearsal natin. Kay Jaiho. Ayan, oo. Ganyan naman talaga dito sa kusina ni Ma'am Ang, di ba? Yung mga luma o tradisyonal na bagay, ng mga gawain, o nakasanayan ng araw, binabalikan natin yan, di ba? Naalala ko nga yung mga kababata ko. Miss ko sila. Lagi ko silang kasama sa mga pasayaw-sayaw, sa mga mga pa-dance-dance, ganyan, mga contest. Palagi ko silang kasama. Contestera din po pala kayo, no, Mama? Ay, oo
Oo, pero meron talaga kami sa grupo namin, o yung kaibigan ko, si Kakay, yun talaga yung sinasabak namin lagi sa contest. Yun talaga yun. Kasi magaling siya kumanta, kasi maganda talaga siya. Pagkatapos, alam mo yun, yung talagang maong kanta niya, pagka nagkakaroling kami, siya yung pinupurant ko talaga para marami magbigay sa amin. Oo, tsaka beauty contest din yun. Yun nga lang, alam nyo, nasa ibang bansa siya. Hindi pa siya makabalik. Kasi sige, malakas sa kasi racket niya doon. I wish her well, no? Sana one day, makasama ko siya ulit. Ay, sandali. Hidayo. Naku! Mukhang matatagalan daw siya. Hindi siya aabot. Oo, kasi nga pang 194 siya kasi nakausap ko. Ngayon pang 204. Kasi nagpasingit siya eh. Nagpasingit siya. Mabait kasi yun, nagpasingit. So dahil matagal pa siya, di, pagluluto ko na muna kayo ng pagkain. Diba? Excited kayo? Yes! Magluluto na tayo? Yes! Okay! Mga kusineros, ready na rin kayo? Magluluto na tayo sa pagbabalik ng Kusina ni Mama! Oh, eto na nga. Teka muna, Yara. Paano nabuo yung grupo ng Yara? Paano kayo nagkita-kita? O paano yun? Pare-pareho po kasi kami ng pangarap, tsaka ng passion. So, pagsasayaw at pagkanta. Tapos nagkakilala po kami sa isang company dati. Pero hindi po siya ganun nag-work. So, umalis po kami lahat kasi may priorities, ganyan. Pero nung dumating yung contest na Pop Pinoy, dun po namin na-realize na, pwede pa natin gawin ulit, magsama-sama po ulit. And then, the rest is history. At kayo nga ang nag-grand winner sa Pop Pinoy na girl group. How does it feel na finally eto na? Siyempre unti-unting na yung mga dreams ninyo, di ba? Opo. Oo. Sa totoo lang po, yung una pong mga weeks or months, parang hindi po talaga siya nagsisink in na parang tapos na yung contest, nanalo na tayo ganyan. Tapos ngayon po na nagkaka-projects na po parang, Yes. wow, ito na yun, unti-unti na. Tapos Correct. pati yung sa music namin, meron na kaming sariling kanta. So parang nakakataba po sa puso. Kaya sobrang grateful po kami sa Pop Pinoy. Kasi parang tinuturing namin siya as last shot sa dreams namin. Pero ito na po, parang unti-unti nabuksan yung pinto para sa, alam niyo po yun, sa Totoo doon. yan. Alam nyo, yung camera, di ba? Pag nasa studio tayo, nakikita niyo yung pulang ilaw. Ibig sabihin yan, pag nakabuton sa'yo yan, do your best. Automatic ka dapat na parang akala mo ito na yung pinakahuling contest, ito na yung wala na kayong ibang masasalita kundi ito lang. Kaya dapat buhos, di ba? Kasi di ba, maraming nanonood dyan ng mga pwedeng mabigyan kayo ng mas malalaking opportunities, di ba? Kaya dapat ganan! O dahil dyan, ako napagod ako sa inyo. Matatalak, iisip mo, bumiyahe pa kayo, hindi ba? Napagod kayo sa biyahe. Nag-iisip ako ng masarap na, alam mo yung refreshing na maiinom. Fresh. Ano kaya? Since nasa nature tayo. Nasa nature tayo, di, Dami ko nang kitang buko. hamog. Hindi, buko, siyempre the best ang buko. Ay, Oo, siyempre, lalayo pa ba tayo? Buko is the best na talagang refreshing drinks. Pero gusto ko, may twist. Ano po yung Oo, twist? lagyan natin ng buko pandan drink. buko pandan! Sige, gagawin ko kayo niyan, mga fresh na buko. Buko pandan drinks. Okay? yes po. At dahil nga yun ang naisip nating drinks at hindi naman puro tayo girl dito, paano tayo kukuha niyan? Dapat simplihan lang natin ang pagkuha ng buko. Okay. Simpleng-simple lang. Okay, dahil mahirap naman umakit na nakaganto. Okay? Kaya? Kerry? Kaya Okay. pa. Let's go. Let's go! Bakit sa inyo fierce yung sa akin nakakatakot? Yan! Oo, di ba? O, eto na nga. Pero, mas mabuti pa, unahin muna natin yung ating main dish. Nako, excited na ba kayo matikman ng napakasarap na luto? Yes! Okay, syempre magluluto ako ng fried chicken kare-kare. Wow! Yes! Lulutuin na natin yan sa pagbabalik ng Kusina ni Mama!
Siyempre, pagluluto ko kayo ng chicken kare-kare. Okay, fried chicken kare-kare. Okay, yan ang natin. Kunin nyo na ang ating mga ingredients ng ating fried chicken kare-kare. Ito na po. Siyempre, hindi mawala ang bidang-bida ang chicken. Okay, nandiyan ang salt and pepper. At siyempre, ang ating garlic. Ang aswete. Pampakulay. Pampaganda ng kulay yan. Pwede nyo na siyang ibabad sa tawag sa tubig, ganyan, okay, sa oil, na aswete oil. Tapos meron tayong giniling na nabigas at ang ating dinikdik na peanut. Gagamitin natin. Yung iba gumagamit na nung ready na peanut butter, yung walang tamis. Kasi yung chicken natin, imamarinate po natin at least 24 hours bago natin ipiprito para may lasa na siya. Diba? Usually kasi ang kare-kare, matabang talaga siya kaya ginagamitan natin ng alamang. Na? Ano ba yung pang-marinate? Siyempre, konting suka. Pwede kayong gumamit ng kalamansi. Pwede rin naman suka, pang-marinate. Pagkatapos, lalagyan natin ng bawang and paminta. And siyempre yung asin, no? At huwag mo kakalimutan siyempre ang ating mga gulay. Ano to? Saging lang ang may Puso! At siyempre ang, kung may talong, may Betcha! At may sitaw din tayo dyan. At siyempre ang ating onion and garlic. At dahil uunahin muna natin i-marinate yung ating chicken. Pero meron na ako naka-marinate dyan. Papakita lang natin sa kanila yung procedure kung paano. Okay? So, hindi ko na yung ating manok, ganyan, para pumasok din yung lasa. So, saka manuot yung lasa, no? Pwede tayong gumamit ng suka or kalamansi. Pero I prepare suka para pampatanggal ng lansa. Okay? Konti lang, huwag masyado, baka naman umasim. Ang suka, asin, yan, mamarinate natin siya. Maganda to, maraming paminta. Yun palang sikreto. Oh, yan. Spices. Diba? Ganyan. Pagkatapos, masarap din to, maraming bawang. Yan, 24 hours lang siya. Bongga na yon. Pero kung mas mga tatagal, mas bongga na. Diba? Oh, meron na tayo naka-pre-marinate na dyan. Ayan yun. Alright. So, at dahil dyan, tayo naman ay maghiwa-hiwa muna tayo ng ating mga gulay-gulay. Mag-ingat kayo kasi matalas yung ating kutsilyo. Ha? Ako ang bahala rito sa puso ng saging. Paano po ba? So tatanggalin natin yung anak yung mga layers na yan. Wait. Ayan, so ito yung iba, binababad to sa tubig na may asin para maalis yung dagta or yung takla, di ba? Mapakla. Oo, yan. So, ayan na siya. Oh, Kerry ba? Kerry? Oh, ito naman tayo sa pechay na. Sige nga, hugasan muna natin. Nahugasan na. Kayo ba, ano ba yung mga paborito ninyong lutuin ng kare-kare? Kasi di ba, merong pata ng baboy, meron yung tuwalya, meron yung oxtail, ika nga. Ano ba yung mga paborito ninyong lutuin ng Ako po baboy lang. pata? Bata, yan. Pata. Tapos bagnet. Ay, alam mo. Siyempre, hindi Ay, pwedeng... bagnet, kare-kare. Pag sinabi mo talagang kare-kare, hindi dapat mawawala dyan ang alamang. O partner yan eh. Kasi alam nga namang tinunaw na chocolate ay partner. Bakit po ganun hindi pa nila hinahalo sa kare-kare yung bagoong? Parang effort pa para. Huwag tayo mga ilam kasi hindi mo gusto. Hindi kasi yun naman talaga nakasanayan natin, hindi ba? Ako din kasi mas gusto ko para mas tansya ko yung alat na gusto ko. Diba? Kasi baka pag nilagay na nila lahat doon, parang at saka hindi yun yung tradisyon ng pagkain ng kare-kare. Nakahiwalay talaga. So ito yung kare-kare, yung alamang nandoon. Nakapanood. Tawan-tawa. Tawan-tawa, no? Oo. Galing. Bugi. Pasensya na kayo sa mamang nyo, ganyan. Kasi nga, so eto na nga, nabanggit nyo na tumira kayo sa isang bahay, ganyan. Ano, paano ba yung mga banding nyo doon? Baka kayo puro naman kayo cellphone, nag-uusap-usap ba kayo? Nag-practice ba kayo ng sayaw? Okay, go, chika. Actually, Tayo po kasi ngayon, nag-lockdown po dito sa Manila. So, nagstay po kami sa bahay po nila, Krista, sa Batangas po. Ay, ang Tapos, para po makapag-practice po kami, ganyan. Tapos, in between po, syempre yung bonding, kwentuhan, kainan. Kapag yung mga parents nyo, okay naman. Yung paano yung communication, siyempre nalayo kayo sa mga parents nyo, pero ganun talaga, sacrifice. May mga pangarap kayo sa buhay. Paano yung communication? nakakatuwa nga po kasi
supportive po sila. Hindi po sila nagagalit sa amin. Kasi alam po nila na yun yung gusto namin gawin. Tsaka nakikita po nila sa amin na give na give po kami. So, Tsaka support ano, po sila. basta lagi po namin sila tinatawagan tuwing Yun, gabi, importante. At update. Siyempre, dahil pandemic yun, hindi kayo pwedeng labas na labas. I'm sure, mga nanay nyo, baka labas ka labas, ha? Ayan, di ba? Ako di ba? Sa mga anak ko, ganyan ako eh. Uy, ganyan yung mask mo, ha? Yung mga alcohol, ganyan. Ganun sila, no? Yes. Anyways, ayan na nga, nakamarinate na yung ating chicken. Isasangag ko muna yung ating giniling na bigas. Okay? Next naman yung ating mani. Again, dapat mahina lang din ang apoy. Baka masunog, papait yung ating luto. Paano po malalaman pag tama na? Makikita mo mag-golden brown siya. Ito yung ginagamit kung bakit lumalapot yung sabaw ng kare-kare. Diba ang saya nagluluto sa kusina, diba? Opo, so. At ganito pa yung ating kapaligiran, malamig, diba? Fresh air. Diba? Nakakal tayo ng ayos. At ito na nga, syempre, hindi pwede ba sa kain tayo ng kain? Dapat alam natin kung ano yung kinakain natin, yung kanyang kwento ng bawat putahe. Hindi ba? Kaya nga itong kare-kare ay sinasabing ito daw ay nagmula sa Pampanga, ang culinary capital ng Pilipinas. Yes. And according to Kapampangans, nag-originate daw ito sa dish na tinatawag na curry na dinevelop by the Moro people of Southern Mindanao. O, di ba? At meron din nagsabi na mula raw ito sa Indian word na curry. Hindi siya si Stephen Curry, hindi siya si Mariah Curry, at lalong hindi si Jim Curry. Na naunang ipakilala ng mga Indians many years ago sa ibang pag-aaral naman, Japanese naman daw ang nagdala ng kare-kare sa Pilipinas noong pre-colonial era. Okay? Ang daming alam pala ni Mama. Naku. Hindi lang luto. Ewan ko ba niya kay Google. Ay, just... Habang hinihintay natin umiinit yung ating mantika. Okay. Ilang beses kayo nagre-rehearsal sa isang linggo? During contest po, everyday po talaga. Every day. Anong oras kayo nag-start? Anong oras natatapos? Parang nagsa-start po kami after lunch, tapos matatapos kami mga madaling araw na din. Ay, ganun. So, May parang routine po kami. Una, magwa-warm up muna. yes, oo. Tapos vocalize. Yes. Tapos run. Dance. Yes. ba't yung sa akin parang asong naipit sa pinto? Diba? Maria Carey who? Curry. Oh, hindi ba? Pero, sino yung, during the contest, sino yung pinaka masasabi yung naging mahigpit nyo talagang kakompetisyon? Ako po talaga A for O. Same. A for O. Kasi parang every episode po top 1 sila eh. Full Pero package. instead of isipin namin na kailangan namin silang talunin, parang nilook up namin sila na dapat Ginawa niyo silang makapanta- inspirasyon. Opo. Oh, Kasi ang very gagaling po good. talaga nila and yung mga personality din po nila, mababait din. So nag-jive din po talaga kami Yes. lahat. Kaya wala pong Parang sa stage, Correct. parang kahit tumayo lang sila, ramdam mo yung presence. Talaga. Full package din po kasi. Napakagaling. gaganda pa. Pero syempre, dahil nga ginawa niyo silang inspirasyon, instead na panghinaan kayo ng loob, Yes po. look at you now. Di ba? O, di ba? Nandito kayo sa kusina ako ngayon. Makikikain. Okay. I think ready na yung ating chicken. Yes. So, ito pinakita lang natin kung ano yung mga ingredients na ginamit natin sa pag-marinate. Pero syempre, meron na tayo nakamarinate dyan ng 24 years ago. Ayan na siya. Thank you, Kim. Thank you. May pasayaw. So, ito na po yung itsura niya. Yung itsura po niya ay init na init na. Namumutla. Namutla na nga kasi nga, ikaw ba naman maghintay ka ng namumutla 24 ka? years. Diba? May Ayan. So, hugot. ipiprito na natin siya. Teka muna, bakit nga ba Yara ang naging pangalan ng grupo ninyo? Yung Yara po, nanggaling po siya sa Arabic origin na meaning po niya is small butterfly. And parang nagre-represent po siya sa amin as a group kasi po parang yung butterfly po, di ba, free and lumilipad. And feeling po namin ganun po yung represent. Pag nagpa-perform kayo. Yes po. Tsaka po kasi di ba yung butterfly po, nagiging symbolism niya is hope. Yeah. So gusto rin po namin magbigay ng hope sa mga nakakanood sa amin na
kung kami nakayanan namin yung pangarap namin, kaya rin din. Yes. Totoo naman yan. Siya nga pala, meron tayong binabad na aswete kanina. So, gagamitin natin itong pampakulay mamaya. Naman siyang sa tubig na mainit or sa aswete oil. Nakababad na siya. Okay? Alright. Dahil dyan sa yung mantika ako, mag-iisa-gisa na ako. Naki-ready nyo na ating sibuyas at ang ating Sibuyas. beweng. Sibuyas. 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 Oo. At saka bawang. Gusto ko yung magkahiwalay sila. Kaya nga, ba't sila magkahiwalay? Oh, fifth member. Yara. Wag na, wag na. Yari. Yari. Makakasira, wag ganun. Oo, diba? Oo. After natin dito, lang lahat-lahat itong mga pinagluluto natin. Sino kaya sa tingin ninyo yung magugustuhan tong recipe? Member ng pamilya nyo, kaibigan nyo, sino kaya yan? Kami po. Kayo lang? Never kami try naman chicken yung sa kare-kare. Usually, tuwalya talaga. Usually pork. Pork, oo, tsaka yung stripes, no? Hoy! Huwag niyo munang umuwi naman ako ano dito. Amin yan eh! Oh, nilagay ko na dun sa sabaw natin na mainit. Okay. Pagkatapos niyan, hintayin muna natin kailangan kasi talaga kulong-kulong ito eh. Hintayin natin. So ngayon yung ating sinangag na bigas, so unti-unti na nating ilalagay dito. So wag mo munang ilalahat yan kasi baka mamaya ito ay maging goto. Yes, Tansya-tansya lang po. baka maging goto eh pagka inano mo eh. So dahan-dahan lang ang lagay. Siyempre yan malabnaw pa. Hindi pa sapat. So lagay pa ulit. Lagay lang. Oh, tapos stop, then halo ulit. Alam mo dati, first time ko nagluto nito, lahat naman ng pagka sumusubukan, hindi naman lahat successful agad eh. Yes. Dumadaan talaga tayo sa minsan nabibigo ka, di ba? Hindi naman agad-agad unang try mo, ang perfect mo agad. Ano ka? Nung unang luto ko ng kare-kare, mabalik tayo doon. Nakakatawa, naging goto. Kasi naparami yung lagay ko ng bigas. Oo, at saka yung bigas na ano ko talagang hindi siya giling na giling. Alam yung medyo may buo-buo pa. Goto nga po. Kasi nga tinamad na. Oh, again, pag may gusto kayong ma-achieve, huwag kayong tatamarin. Kailangan niyo talagang pagsikapan. Tiis, ika nga. Oo, di ba? Ayan, so hindi pa rin siya carry. Lagay ulit. Mararamdaman niyo man yung lapot na gusto ninyo, di ba? Ayan, oh. Yan. So, pwede na rin natin ilagay yung ating peanuts. Ayan, ladies. Nakita niyo, medyo maganda na yung pagkakalapot niya, no? Ayan. Konting-konti na lang yan. So, para mas tawag to, mas masarap siya sa mata, lalagyan natin ng kulay. Ang pampakulay pala sa kare. Gaya. Okay, pampakulay, pampaganda. Para lang alam mo yun, may kulay siya. Diba, ang ganda sa mata. Lagay, tignan natin. Hahaluin natin. Okay, kung gusto nyo pa, konti pa. Lagyan pa natin. More. Pakwek-kwek. Para sa kwek-kwek, tama. Ayan. Ayun. Gano'ng katagal po yan, mamang inaan? Binababad. Binababad. Sa tubig na mainit, dapat matagal talaga para mas marami kang makuhang kulay. Pangkulay lang po talaga siya. Lasa May po. lasa. Wala siyang lasa kasi tubig lang siya. Hindi po pwedeng food color. Kayo, kung ano, pero kasi nga dito tayo ay, traditional cooking style tayo dito. So, lahat tayo dito mga natural lang na ingredients. So, pwede na tayo maglagay ng salt and pepper, pampalasa. Lagyan na natin ng salt, cube. Ingat kasi meron na tayong bagoong. Baka umalat naman ng bonggang-bongga. Okay? Ayan. Ilalagay na natin yung ating mga gulay. Okay. Unahin muna natin. Yung puso ng saging kasi matagal siya maluto. Ayan. Okay, hugasan ko muna. Pakipakabit yung asin. Asin. Baka kasi mamaya ito ay... Okay, baka mamaya May asin. Para baka saan po yung asin? pumakla. Para saan po yun? Oo, kasi para matanggal yung dagta na mapakla kasi yan. So, inano lang natin. Yan, lagyan na natin. Naku, Ito, mamang, anong ulam po yung ginagamitan din ng ganito? marami, pangpakulay lang yan Minuto, ganyan, pangpakulay. Minuto Oo. din. Caldereta, nagamitan ko niya. Para may kulay. Hugas naman Try mo tayo. nga sa buhok. Sa buhok, try natin sa hair color. Yan. Okay.
Takpan muna natin, hintayin natin lumambot yan. So, mahinang-mahina na yung apoy natin dyan, ha? O, takpan muna natin. Boom. Pang ano lang. Okay, lagyan na natin yung ating talong at yung ating sitaw. Oo. Masyadong marami to. Hindi ko malalagay ito lahat. Baka umapaw naman. And sitaw. Tatakpan na natin. Hintayin muna natin lumambot yan. Pwede na rin ilagay yung ating pechay. Konti lang. Baka umapaw na naman. Tansya lang po. Tansya-tansya lang sa dami. Baka umapaw na naman siya. One. Mahina lang yung apoy natin. Chicken. Tapos tatakpan natin to. Yan. So, wait tayo. Habang nagwe-wait tayo na maluto yung ating mga gulay, o chikahan muna tayo uli. 48 years. 48 years. 48 years. Kung ang Yara na team ninyo ay isang putahe na, wow, o main dish, ano yan? Yun, ako, pansit malabon, feel ko. Kasi di ba, pag pansit malabon, maraming sahog. Kala ko mababuhay. Pwede rin yun. At saka marami kayong nais i-offer para gano'n. parang ganun. Yun Ako naman. po siguro adobo kasi binabalik-balikan. Ay, oo. At tumatagal. Oo, diba? Totoo yan. Based on trace. Yo, ilalagay na natin yung ating chicken sa ibabaw. Wow! Diba? Oh, yeah. Naku. Yung chicken na inapin nyo na. Na talaga namang inarag-narag nyo na. Isa Ayan wala na. ng balat. Wala na. Kayo talaga mga bata kayo. Oo. Ayan. Sarap! Lumayo kayo. Baka mabawasan na naman. Ayan. Hindi na po kasya, parang sa amin na po. Parang sa yung akin na po isa yung parang Ayan, okay. At dahil dyan, eto na nga, ready na ang ating fried chicken kare-kare! Susunod na, teternohan natin ang fried chicken kare-kare ng palamig sa pagbabalik yan ng Kusina ni Mamang! Ito na yung ating refreshing drink na buko pandan juice, okay? Ito na ang mga sangkap. Siyempre, nandiyan ang ating pandan leaves, na fresh. Ang buko meat, nakakayurin yan mamaya. Ang brown sugar at ang buko juice na kung saan dito natin tutunawin ang ating brown sugar. Okay? At ang ating ice. Yun. Sino sa inyo marunong magganito? Magkaskas ng yelo? Titinda po yung halo-halo. Tinda ka ng halo-halo. Sige, ingat ha, ingat. Si Kim ang in charge sa yelo. Sino naman ang maaaring mag-udkod ng ating buko meat? I-try nyo yan. Sige, Habang ako naman ay magtutunaw ng brown sugar sa ating buko juice. Okay? Alright, mga iha, doon kayo. Go. Enjoy ng kadkad. Yan. Hala. Diba? Alam niyo, itong buko juice masarap dito ang ginagamit sa binakol. So, tutunawin natin dito ang ating brown sugar. And speaking of brown sugar, alam niyo ba, kayo, di ba, syempre, ma-diet ba kayo? Maingat ba kayo sa matatamis? Okay, hindi naman kayo masisisi dyan. Pero alam niyo ba, na ang brown sugar ay mas mababa ang calorie content ng brown sugar kumpara sa white. Oo. Mas distinct din ang lasa nito dahil partially refined ang brown sugar. Okay? Yes, oo. Yung iba, yung mas ginagamit din yung mas kubado. Can you pass me? Wow! Maaari nyo bang iabot sa akin ang ating pandan leaves? Oo. And speaking of pandan leaves, ang pandan leaves ay nagbibigay ng aroma sa ating mga lutuin o yung, alam mo yung bango na nakakagana, di ba, na nakaka-relax ang amoy nito. Maraming mga lutuin ang ginagamit ito, like yung pandan, chicken pandan, babalutin mo siya dito. Pagkatapos sinaing, di ba yung mga rice natin? Sa sinaing, oo. Wait lang ha. Kuha tayo, yung tamang-tama lang. Thank you. Pakibalik na. Okay, hugasan ko lang mabuting pandan natin habang hinihintay natin na matunaw ng tuluyan yung ating brown sugar. Okay. Usa kayo sa pagkakadkad nyo dyan. Kayo ba every summer nagtitinda kayo ng halo-halo sa labas ng bahay nyo? Oo, talaga. Di ba maglalabas ka ng lamesa, tapos, ayun na, yung iba, yung mga pinagbentahan, nagbabaon sa school habang bakasyon, hindi ba? Nagawa niyo ba yon yung mga Ako po ganon? na-try ko po nung
bata ako. Oo. Yung kami po magpipinsan, nagbenta po kami ng halo-halo, ng gulaman. Oh, mga diba? ganun. Tapos yung mapagbebentahan nun, Yun na po yung baon. baon nyo sa school. Ano, ang galing nga ba? O, kalain mo yan. Tingin niya, kumusta naman kayo? May nakakadkad naman kayo after 94 years. Ay, in fairness. Yeah. Kumusta naman yung ating buko meat? Nakadkad na po. Ready na yung ating buko pandan juice. Oh, yung ating yelo. Okay na? Ayan. At dahil dyan, siyempre, eto na nga. Ready na? Asa yung ating baso, mga anak? Bigyan niyo muna ako ng isang baso dyan. Okay? So, siyempre ito, sa totoong buhay, hintay mo nating lumamig. No? Para, yung yelo natin, hindi agad na tutunaw kasi tatabang. Hmm? Alright. So, paabot muna ng ating buko. Yan. So, lagyan muna natin. Okay, maglagay na tayo ng ating munang buko meat. Buko meat. Buko Sarap meat. Buko meat. Pagkatapos, buko meat. Pwede na. Ayan na. Ito na yung ating pandan buko juice. Buko news. Yes. Parang carnival. Ang bango ng pandan, no? Sarap. Ayan. Tapos, lagyan na natin ng ice baby. Ice baby. Tapos pag gusto niyo na mas marami pang meat, ng buko, dagdagan niyo na sa ibabaw. Parang gumagawa na halo-halo. Yay! Oh, ayan, gagalaw. Sino kayong buko niyan? Ang gagalawin, Okay. oh. Sa pagbabalik namin, mukbang time na dito sa Kusina ni Mamang. Alright, eto na nga, titikman na natin ang ating fried chicken kare-kare at ang buko pandan juice. Pero, siyempre, bago natin kainin yan, magdadasal muna tayo. At dito sa kusina ni Mamang, ang mga bisita ang naglilid ng prayer. Sino sa inyong pwede mag... Ako na lang. Okay. Let us put ourselves in the holy presence of the Lord, Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po sa pagkain na nakahain sa harapan namin. And thank you so much rin po kay Mamang na nag-prepare nito para sa amin. Masaya po kami na nakilala namin siya today, na-meet namin siya. Marami po kami natutunan, hindi lang sa pagluluto and about na rin po sa buhay. Maraming salamat, Lord. Amen. Amen. Okay. Eto na siya. Wow! Kilala ko kayo. Hey! Sige, isa-isa lang ha, isa-isa lang. Anong part ang gusto nyo? Leg po. At dahil dyan, syempre, parang lahat naman yata ito leg part, no? Wala namang hindi leg part, oh. Gulay, lahat ba kayo kumakain ng gulay? Yes. Okay, very good. Very good yan kung ganon. At syempre, nandiyan yung ating alamang pangpalasa, okay? Yeah, very good yan, kumain kayo lagi ng gulay, ha? Para lagi kayong may energy sa pagsayaw ninyo, ganon. Oy, kumakain ka na puso ng saging, okay sa'yo? Sige po. Oh, Try po natin. parang napakaisip ka pa. Hindi pa po siya Sabi niya, titikman. Sige po. Pwede na kayong kumuha ng rice, guys. Kain. Sa obserbasyon ninyo habang nagluluto tayo dito sa ating kusina ni Mamang, ano yung maaari ninyong baunin sa inyong tawag dito sa pagluluto, ganyan, sa mga natutunan ninyo? Ako po siguro sa mga techniques na hindi ko pa alam kasi nagluluto po ko usually pare-pareho lang yung techniques na ginagamit ko. Pero sa inyo po, ang dami ko pang natutunan na pwede ko ring i-apply sa pagluluto ko sa correct. family. So ano yung sa tingin ninyo na mababaon ninyo na, ay, ganun pala, ang ano pala ng pagluluto, hindi ganun kadali, pero di ba ang sarap matuto? Ako Yes. po. Kasi po, syempre iba pag marami kang alam na lutuin, na maihahain mo sa pamilya mo, or pag sa parents mo, kunwari, pag pagod na sila magluto, tapos parang gusto mo lang maglambing. Yeah, yung lambing, tama. Hindi naman kailangan, alam mo yun na perfect ang husay-husay mo na chef talaga yung dating mo sa mga 5-star hotel. At least yung talagang yung effort, di ba, bukod sa gusto nyo matuto, gusto nyo silang mapasaya. Di ba? Oh, totoo yan. Sarap ng alamang. Pwede Diba? pala yung chicken sa kare-kare. Sarap yun. Masamida ka. Teka lang. Speaking, syempre yung ano natin, di ba, yung
First time fried chicken, kumusta yung experience na yung fried chicken? Sarap po. Kasi parang kakaiba yung sa usual texture niya pag kumakain ng kare-kare. And marinated na siya ha, ng 24 hours. So, Lambot ng yung lasa niya pare. Ang sarap din po ng combo nitong bukod. Diba? Buko pandan. You like it? Refreshing, no? Yes. Halos paging Super. pagod na pagod ka, galing ka sa mainit na weather. Pero tayo, maswerte tayo ngayon, maganda yung weather natin. Hindi ganun kainit, di ba? Siyempre, nung tumira kayo sa isang bahay, siyempre, away from your parents, your mom, alam naman natin yung mga nanay. Lagi sila may mga special na niluluto para yung comfort food natin. Ano yung na-miss nyo na habang magkakasama kayo sa isang bahay no? During the lockdown o ano man yan? Pininyamanok po Ay, talaga. wow. Sa kanya ko po natutunan yun. Kaya yun na rin po yung specialty ko. Parang Ako po sinigang na hipon. Kasi sobrang hilig ko po talaga sa seafood. Tapos sinigang po. So, nag-mix yung favorite ko tapos maasim, ganun. Yung sobrang asim na sinigang, ganun. Kitang-kita naman sa style ng buhok mo. Diba? May yung sungot ng hipon. Diba? Ganun. Inspired Oh, po yes, dun. and how about you na? Po pansit. Pansit, talaga. Simple Bakit? lang siya. Iba po yung talaga yung luto ni mama ng pansit. Ano ba siya? Bihon, kanton? Kanton. Ang sarap po. Parang yun po yung lagi niya niluto everyday. Kasi ang hilig po talaga niya sa Ay, pansit. hindi naman to instant. Hindi po. Hindi. Talaga yung effort na typical na pansit kanton. Oo. And how about you, Iha? Kim? ako po simple lang. Talagang favorite ko po talaga yung tocino. Pero hindi po yung galing po siya na yung Ginagawa ni Mami, homemade Opo, tocino. opo, yung homemade Aba, pong sarap oo. Ako din nag-homemade tocino ko, chicken naman para kay Malia. Oo, yun pala. Diba, no? Ang sarap ng tapos, iba rin talaga yung pag napagluluto ka ng nanay, ano? Yung pagka pagod ka, galing ka sa ano. Pero syempre, darating ng time na tayo naman na magsisilbi sa kanila. Mga kayo, galingan ninyo, ha? Mag-ipon para si Mami, balik natin sa kanya naman kung ano yung mga hindi natin obligasyon ng mga magulang. Nandaan natin, ang anak, walang obligasyon sa magulang. Ano lang yan, kumbaga, yung paano nyo i-appreciate, yung paano nila kayo pinalaki, di ba? out of love. Diba? Tama po Saya. At dahil dyan, humihinga ka pa ba? Humihinga pa kayo. Hindi talaga, kakaiba talaga yung fried chicken. Oh, ayan. Maraming salamat sa inyo, Yara. At dahil syempre, nayari na natin yung ating yung ating fried chicken kare-kare. Eto na. Baka naman pagka nakapagpahinga na kayo, medyo bumaba na yung mga kinain ninyo. Baka naman pwede na kayong magpakita ng kunting galaw ng mga mukha. Energy Pwede yung ituro kay Jaiho para dyan sa pa-contest na yan. Kerry? Pwede ba yan? Mananalo siya sa contest po. Oo, sige. Pero ano muna kayo, pag nakapagpahinga na kayo, okay? Okay. Kaya naman dyan sa ating mga nanonood ngayon, mga kusineras, kung gusto niyo pong matutunan ang ating bukong padlan juice at ang fried chicken kare-kare, panoorin po ninyo ito. Ibang luto naman sa kare-kare. Try nyo naman itong fried chicken kare-kare. Ang mga sangkap, manok, asin, paminta, bawang, sibuyas, at suwete, giniling na bigas, dinikdik ng mani, alamang, suka o kalamansi, puso ng saging, talong, pechay at sitaw. I-marinate ang manok ng 24 hours sa suka, asin, paminta at bawang. Unang isangag ang giniling na bigas. Pagkatapos, isangag naman ang mani. Sunod ay iprito ang manok. Pagkaprito, igisa ang bawang at sibuyas. Sa palayok na may mainit na tubig, ilagay ang ginisang bawang, sibuyas at pakuluin ito. Unti-unting ilagay dito ang sinangag na giniling na bigas at saka ito haluin. Sunod na ilagay ang mani. Haluin at hantaying lumapot. Lagyan ito ng binabad na atsuete sa tubig. Timplahan ito ng asin at paminta. Hugasan muna ang puso ng saging sa tubig na may asin bago ito ilagay sa kare-kare. Takpan ito at hantayin kumulo. Sunod naman na ilagay ang talong, sitaw at pechay. Takpan ulit at hantayin kumulo. Pagkakulo, ilagay sa ibabaw ang pritong manok at makakakain na kayo ng fried chicken kare-kare. Para sa
sa masarap na katerno nitong palamig, gagamit tayo ng dahon ng pandan, laman ng buko, sabaw ng buko, pulang asukal at yelo. Unang gadgarin ang yelo, sunod ay kayuri ng buko. Sa kawali, ilagay ang sabaw ng buko at tunawin dito ang pulang asukal. Pag natunaw ng asukal, ilagay ang dahon ng pandan. Palamigin ito. Pag malamig na, sa baso ilagay ang laman ng buko, ang tinimplang sabaw ng buko at ang yelo. Ganun lang at meron na kayong masarap na pampalamig na buko pandan juice. Ayan, nakakain na tayo, nakapagpahinga na. Aba, oras naman para tayo magsayawan. Kasama siyempre ang Pop Pinoy Grand Winner, ang Yara! Yara to the top. Mula bata hanggang paglaki, aking naranasan buhay na parang naglalaro lang sa liwasan. Pero bakit nung nagdesisyon para sa sarili, tila ba nagbago ang iyip sa mundo ko pinili at lahat ng dikta naging sunod-sunuran sa kagustuhan maging anak nilang huwaran. Ngunit sa puso isip lang ko na hindi to wise, nabubuhay sa mundong saliwa sa aking nais. Bam, bam, lahat na sa balikat ko nagkalimutan nga ng tao lang hindi perfecto. No choice, kaya pa o kaya ba? Dahil kung hindi man napasinong gagawa. Meron nga nasamba siya, bakit wala akong makita? Mulat ang mga mata, kayanin ang dala-dala. Sa tabi naman na kaya nandito ay baka kaya ko pala talaga. Kaya ito'y nakatadhana. Yara yara, hindi pa para sumayaw, halina tara. Hey, yara yara, kayo'y sumabay. Pag kami pinaliktad, kayo'y mapapakaray. Yara yara, kaganaginay. Humanda at itaas sa kamay. Yara yara, hindi mo kaya. Itabi mo, ako'y magbara. Hanggang eto na, Pop Pinoy Grand Winner, Yara! Oh, parang ako ang hiningal. Ang galing, ang husay. Maraming salamat sa inyo. Thank you sa pag-share ng inyong talento. And of course, salamat din nakasama namin kayo. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo. Salamat din po sa pag-imbita sa amin dito. Walang anuman. Anytime pwede kayong dumalaw dito. Anytime pwede kayong sumaglit sa kusina ni Mamang. At syempre, yung mga nasa bahay-bahay dyan, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. Hanggang sa susunod pong linggo, dahil sa kusina ni Mamang, siguradong Babalik-balikan! bye-bye! Thank you! Yara! Ito na magkakaalaman ang Team Magalona. Kung sila bang magmami ay magkakatulungan at magkakaokrayan sa lulutuin nating okoy na gulay at sopa. Kailangan mabango para sa kanila. Para maiinganyo sila kumain. Lahat Lalagyan yan, natin di ba? ng kulong. Tawan-tawa. Benta. Siyempre si Elmo naman nag-culinary. So, Ang galing naman. Oh, it's Miss Pia's turn. Yes, huwag niyong gayahin yung ginawa ko. Kasi dumikit siya. Eto na ang ating turon with ube and makapuno. Jayo, dinamihan talaga ng ube yung kanya. Pero tayo yung kakain niya. Pero yung sopas, it reminds me of pag nasa bahay ka nga. Yeah. Very comfort food siya.